Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Gawa 1:7-11. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem,
sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo, ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Nagbalik sa kaluwalhatian. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ama noong gabi bago siya ipako sa krus, "Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan." Tinugod ng Ama ang panalangin ito nang iakyat at iluklok niya ang Panginoong Hesus sa kanyang kanan sa langit. Awit 47:5-9. Ang Diyos ay pumailang lang na may sigaw, ang Panginoon na may tunog ng trumpeta. Kayo'y magsiawit ng mga papuri sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng mga papuri. Kayo'y magsiawit ng mga papuri sa ating hari. Kayo'y magsiawit ng mga papuri. Sapagkat ang Diyos ang hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga papuri na may awit. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nakaupo sa kanyang banal na trono. Ang mga pinuno ng mga bayan ay nagtipon-tipon bilang bayan ng Diyos ni Abraham, sapagkat ang mga kalasag ng lupa ay sa Diyos, siya'y napakadakila. Si Jesus ang ating Diyos at tagapagligtas. Si Jesucristo ang anak ng Diyos na namatay para sa ating kasalanan, inilibing, binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit, ay Diyos. Tinawag siya ni Apostol Pedro na ating Diyos at tagapagligtas. Tinawag siya ni Apostol Pablo na ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Siya ay magbabalik at ito ang ating hinihintay ngayon, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makabundong pagdanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Efeso 1:20-23. Kanyang isinagawa ito kay Kristo nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan, higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamahalaan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating na panahon. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Kasama ni Kristo,
ipinaalam sa atin ng Diyos na ang lahat ng kanyang biyaya ay ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ay namatay upang tayo ay mamatay sa kasalanan. Siya ay nabuhay upang tayo ay magkaroon ng kanyang buhay. Siya ay iniakyat at niluwalhati ng Ama upang tayo ay maluwalhating kasama niya. Ang mga nakilala ng Diyos ng una pa ay itinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Lucas 24:44 hanggang 49. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito, at tingnan ninyo, ipapadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Subalit manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas." Ayon sa kasulatan, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ito ay nasulat dahil ito ang plano ng pagliligtas ng Diyos sa makasalanan na ipinahayag mula pa sa matandang tipan at natupad sa bagong tipan. Dahil si Kristo ay namatay at muling nabuhay, ay ipinangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan. Si Kristo na muling nabuhay ay iniakyat ng Ama sa langit. Matapos ito ay isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Sa kapangyarihan ng Espiritu ay sumaksi ang mga alagad tungkol kay Kristo. Nasaksihan ang pag-akyat sa langit. Tumangging maniwala ang mga Hudyo sa sinabi ng Panginoong Hesus na ang kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo ay may buhay na walang hanggan. Sinabi nila, "Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay." Ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin." Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang kopang ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aala-ala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya." Matapos na siya ay muling nabuhay, isinaman niya sila sa bundok at kanyang binasbasan.
At habang binabasbasan niya sila, kanyang iniwan sila at dinala siya paitaas sa langit. Siya'y sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na may malaking kagalakan. At sila'y palaging nasa templo na nagpupuri sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.